Nagpupuyos sa galit ang grupong Manibela at sinabing pinaiikot lang daw sila ng gobyernong Marcos Jr. Ang sama ng loob ng grupo ay nag-ugat sa pagpayag ni Transportation Secretary Vince Dizon na muling buksan ang aplikasyon para sa konsolidasyon ng mga public utility vehicle operators na hindi pa pumasok sa kooperatiba para sa Public Transport Modernization Program. Si Sheena Turno magbabalita. Mariing kinondena ng grupong Manibela ang ginawang hakbang ngayon ni Transportation Secretary Vince Dizon matapos itong makipagdialogo noong nakaraang buwan. Hiniling kasi ng grupo sa DOTR Chief na gawin na lamang opsyon ang konsolidasyon para sa modernization program at huwag pilitin ang ibang operators na umanib sa mga kooperatiba. Bukod pa riyan, ang hiling na pagpapalawig sa kanilang mga prangkisa o provisional authority ng 5 taon upang makapagrehistro para sa tuloy-tuloy na pamamasada. Kaya naman isang special committee group ang binuo ng kalihim na magbabalangkas sa guidelines na nakapaloob sa programa. Ngunit matapos ang halos isang buwan na paghihintay ng mga grupong hindi pabor sa modernisasyon, pinirmahan na ni Dizon ang Department Order 2025-009 nitong Martes, Mayo 6. Layon umano ng kautusan na muling buksan ang aplikasyon para sa konsolidasyon ng mga traditional jeepney at UV Express at maglatag ng gabay para sa mga individual operator at driver na hindi pa bahagi na nasabing programa. Batay sa Section 6 ikawalong pahina ng nasabing kautusan, ipinag-utos ng DOTR ang pagbibigay ng provisional authority o pansamantalang prangkisa sa mga unconsolidated individual operator na may bisa na 1 taon na maaring palawigin o i-renew alinsunod sa mga panuntunan ng LTFRB. Sa pahayag ni Dizon, binibigyang diin niya ang kahalagahan na makabalik sa kanilang hanapbuhay ang mga tsoper at operator na walang prangkisa. Pinapayagan ding pumasok sa existing cooperatives ang mga unconsolidated na mag-a-apply para sa programa. Ngunit ang hakbang na ito ni Dizon ay pinalaga ng grupong Manibela. Malinaw raw itong pagtataksil at panlilinlang sa kanilang hanay. Trinidor ang mga driver at operators, tinidor ang taong bayan. Dito sa pagpapaasa sa amin, ang ginawa naman po niya, tumutok pa rin siya dun sa consolidation na ito ngayon nilalabanan natin. Ang hiling natin sa kanya na maging optional na lang sana yung consolidation at huwag ipilit. Pero ang pinakinggan pa rin po niya, yung mga kapitalista. Dagdag pa ng grupo, pinaiikot lang daw sila ng gobyernong Marcos Jr. matapos mangako na ikukonsidera ang kanilang mga hinaing. Ang sinasabi natin, ma'am, na hindi naman tayo against yan, yung sa consolidation lang po. Bigyan kami ng pagkakataon na mag-modernize individually. Hindi po consolidated. Kasi siya na rin ang nagsabi kanina sa interview sa kanya na 60% ang failed doon sa kooperatiba at pagkuha ng mga modernized unit. Luging-lugi. At ang iba dito na-scrap na. Bakit pa kami gagaya doon? Dahil sa ginawang hakbang na ito ni Dizon, 1 kilos protesta raw ngayong linggo ang ikakasan nila dahil hindi naman tumupad sa pangako ang gobyerno. Bukod pa riyan, may ikakasa rin silang malawakang tigil pasada. Samantala bumwelta naman ang isang miyembro ng malalaking transport groups na Altodap sa gagawing hakbang ng Manibela. Bukod pa riyan ang pagbibigay ng 1 taon na provisional authority ng DOTR sa mga unconsolidated jeepneys. Kung gano'n ang mangyayari, talagang unfair yun. Dahil kasi marami na kasi baga sa yung mga nag-consolidation na, 85% na eh. May pahayag din ng Altodap sa kilos protesta at tigil pasada ng Manibela. Lagi naman nilang ginagawa yan eh. Lagi naman silang nananakot eh. Nakikita nyo naman kung meron silang napaparalyze. Walang magiging epekto. Sagot naman ng Manibela sa grupong Altodap na siyang nagrekomenda umano sa DOTR Chief para sa muling pagbukas ng aplikasyon para sa PTMP. Yung mga leader lang na to ang may gusto kasi nga nagigipit nila yung mga tao. Ang nangyari po dito sa mga ganitong recommendation ng ilang transport group, sila nakikinabang eh. Sa kanila magpapamember, sa kanilang mga itinalagang kooperatiba sumasali. Plus membership and consolidation fee. Yun po yung nangyayari doon eh. Kaya sila gigil na ituloy yung consolidation, another singilan na naman ito doon sa mga papasok sa kanila at ipapasok nila. Doon pa lamang sa mga hearings, ang laki na ng bayad. May 1,000, may 2,000 kada unit. Kaya po gigil na gigil yung ibang transport leader eh, na dahil pinagkakapirahan ito eh.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.